Good day, everyone, and welcome to Practical Research 2. This is Sir Hiner Perez, and we will discuss the first topic in our subject. Baka kayo ay nagtatanong bakit natin kailangan i-take ang Practical Research 2? Ano ang kaibahan nito sa nauna yung subject na Practical Research 1? The answer is very simple. Magkaiba ang Practical Research 1 at Practical Research 2. Ang Practical Research 1 ay qualitative at ang Practical Research 2 ay quantitative. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang 8 pagkakaiba ng qualitative at quantitative research. Ang una ay purpose. Magkaiba ang purpose ng qualitative research at quantitative research. Sa qualitative research, to understand and interpret social interactions, habang sa quantitative naman ay to test hypotheses, look at cause and effect, and make predictions. Isang halimbawa dito ay ang ating pangkasalukuyang suliranin na pagtaas ng kilo ng bigas. Kung ating tatanungin ang mga mamamayan kung ano ang naging dulot ng pagtaas ng presyo ng bigas, maaring magkaroon sila ng iba't ibang opinyon patungkol dito. Ito ang tinatawag nating qualitative research or qualitative data. Ibig sabihin, sa ating pagtatanong, nai-interpret natin kung ano ba ang naging impact ng pagtaas ng kilo ng bigas. Ito ay quality na describe natin yung ano yung naging sitwasyon natin, kung ano yung naging kahinatnan natin. Ngunit kung tatanungin natin mula sa 40 peso na bigas hanggang maging 50, kung tatanungin natin kung magkano ang itinaas nito, ang sagot nito ay 10. Dito naman papasok ang quantitative kasi tayo ay nagsukat na, tayo ay humingi na ng datos na nangangailangan ng computation. Maliban rito, isa rin sa mga kinakaharap ng suliranin ng ating pamayanan ay ang pagkakaroon ng mga paglabag sa ating curfew. Sa title na ito, Curfew Violators on Barangay-Based Disciplinary Actions, Experiences and Suggestions, nais kong tanungin kayo kung ito ba ay isang qualitative research title or quantitative research title. Tama, ang title na ito ay isang qualitative research title. Ngunit, bakit kaya natin masasabi na ito ay qualitative research title? Unang-una, hindi tayo magsusukat kapag tayo ay nagbabahagi ng ating mga experiences and suggestions. Kung ang participants ng ating study ay ang mga nakaranas na na mahuli ng curfew, basically, ang kanilang gagawin ay ikukwento ang kanilang mga napagdaanan, kung ano ang ginawa sa kanila at ano yung kanilang mga mungkahi upang mas maging maayos pa yung pagpapatupad ng curfew. Sa parang ito, hindi tayo nagsusukat, hindi tayo nagko-compute, pero tayo ay nagpapahayag ng ating karanasan. Tayo ay gumagamit ng mga salita at hindi mga numero. Kung kaya ito ay isang qualitative research title. Narito naman ang ating ikalawang research title. Military presence on the rate of curfew violation cases during the pandemic. Ito ba ay isang qualitative research title o isang quantitative research title? Tama, isa itong quantitative research title. Kung ating muling babasahin ang titulo, makikita natin dito na ang layunin ng pag-aaral na ito ay malaman kung magbabago kaya ang bilang ng mga curfew violation cases kung hindi lang mga barangay tanod ang mag implement nito pero mismong mga sundalo. Kung babalikan natin yung slide natin kanina, ang quantitative research title ay tumutukoy doon sa cause and effect. Kung magkakaroon tayo ng sundalo, ano ang maging epekto nito? Tataas ba o bababa? Kailangan natin ditong mag-compute, kailangan natin dito ng mga numero. So, sa part na ito ay quantitative at hindi qualitative. Ang pangalawang pagkakaiba ng qualitative at quantitative research ay sa bilang ng mga magiging kasapi o mga respondente sa ating pag-aaral. Pagdating sa qualitative, smaller, konti lang ang kailangan natin ng mga respondents kasi ang kanilang mga binibigay ng mga datos ay mga words. So, ibig sabihin, kailangan nating isa-isahin yun, no, kung ano yung mga naging experiences nila, suggestions, at hindi recommended na marami ang bilang kasi mahihirapan tayo. Hindi katulad ng quantitative na dahil hindi naman nila kailangan magbigay ng mga words pero sila ay magbibigay lang ng mga numbers, kahit marami pa yan, given na meron tayong mga makabagong technology, kayang-kaya nating kumpetento. So, okay lang kung mas marami ang quantitative sa qualitative.
Ang ikatlo ay variables. Magkakaroon tayo ng iba pang pagtalakay sa variables, pero upang pahapyawan lamang, magkaiba ang variables sa qualitative at quantitative. Pagdating sa qualitative, ito ay patungkol sa pag-aaral ng kabuuan o study of the whole at hindi variables. Ngunit ang quantitative naman ay specific o iilang variables lamang ang pinag-aaralan. Paano natin to mauunawaan? Pagdating sa qualitative, dahil maraming ang sagot ang pwedeng lumabas, masasabi natin na nalalaman natin yung kabuuan o yung malawak na nakasagutan sa pamamagitan ng pag-i-interview. Kung babalikan natin yung example natin kanina na ano ang naging epekto ng pagtaas ng kilo ng bigas sa mga mamamayan. Pwede kung tatanungin natin yung nanay natin, pwedeng ang sagot nila doon eh nahirapan silang i-budget. Pwede kung tatanungin naman natin yung kapitbahay natin, puwedeng ang sagot nila, eh, hindi na sila kumakain, 'no? Kung tatanungin naman natin ang ating mga kaibigan, puwedeng iba rin yung sagot nila. So, ibig sabihin lamang nito na haba tayo ay nakakapangalap ng datos, lumalawak yung iba-ibang mga kasagutan hanggang sa makita na natin ano yung naging kabuuang epekto nito sa mga mamamayan. Kasi iba-iba yung kanilang mga naging sagot. Pero pagdating sa quantitative, specific variables lang. Hindi tayo papalawak pero papakitid tayo. Kasi ang puwedeng maging tanong diyan, eh, may naging epekto ba ang pagtaas ng kilo ng bigas? Ang simpleng sagot dito ay puwedeng oo at puwedeng hindi. So doon lang naglalaro ang magiging sagot. Hindi tayo lumalawak kung ano yung naging epekto pero kung meron lang ba. So ibig sabihin mas tiyak, mas simple ang sagot sa quantitative pero ang qualitative mas komprehensibo, mas malawak kasi iba-iba ang posibleng maging kasagutan. Isa pang halimbawa kung babalikan natin itong research title na ito ay qualitative, curfew violators and barangay-based disciplinary actions, experiences and suggestions. Kung tatanungin natin ang ating mga kasapi 'no, sa ating interview kung ano yung mga naging karanasan nila at ano yung mga naging mungkahi, puwedeng iba yung sagot ni interviewee 1, iba rin yung sagot ni interviewee 3 hanggang sa kabuuang, respondents natin. So, ibig sabihin lamang nito na study of the whole kasi habang dumadama yung ating nai-interview nakikita natin ng malawak kung ano yung naging kabuuang epekto ng barangay disciplinary action sa mga lumabag sa curfew. So dito, ito ay qualitative. Sa kabilang banda, itong research title naman na ito ay quantitative kasi gusto lang nating malaman kung nakakaapekto ba ang pagkakaroon ng mga sundalo para sa pagtaas o kaya pagbaba ng curfew violation cases. Ang sagot lang doon sa tanong na yun kung nakakaapekto ay simpleng oo at hindi. So hindi natin kailangang malaman yung kabuuan kasi gusto lang natin i-check specifically kung ang tao ba ay naniniwala na makakatulong ang pagkakaroon ng presence ng mga military personnel natin sa pagbaba o pagtaas ng kaso ng curfew. So, oo at hindi lang doon at ang kailangan lang nating alamin is makita kung alin ang may mas mataas na kasagutan. Oo ba, mas maraming naniniwala o hindi. So, ganun lang. Kaya hindi siya study of the whole pero specific variables lang. Ang pang-apat na kaibahan ng qualitative at quantitative ay ang type of data. Ano ba yung klase ng datos na makukuha natin kapag ating ginamit ang qualitative at quantitative. So sa qualitative, syempre dahil ayan ay more of sharing experiences, suggestion, more of the qualities, syempre ang mga ginagamit mga participant dyan ay mga words, images, or objects. Pero sa quantitative naman, dahil ang goal natin dito is to check yung dami, yung sukat, gaano kadalas, no, may mga level, natural, mga numbers and statistics, yung mga datos na kakailanganin natin diyan. Ang panglimang kaibahan naman ng qualitative at quantitative research ay ang form of collected data. Sa qualitative, ito ay open-ended responses, samantalang sa quantitative, ito ay close-ended responses. Ano ba ang kaibahan ng dalawang ito? Ang open-ended responses ay ang mga sagot na personal ng mga participants. So kapag sinabi nating sagot na personal, kunyari sa tanong na kumusta ang inyong araw, pwedeng may magsagot sa inyo na masaya, iba naman malungkot,
Iba naman ay problemado. So kanya-kanya kayong sagot, kaya siya open-ended responses. May kalayaan kayong magbigay ng sagot sa tanong na yon. Pero kapag sinabi natin close-ended responses, ito naman yung mga sagot na may pagpipilian. Kunyari, kung tatanungin ko kayo, kumusta ang inyong araw? A, masaya. B, malungkot. C, problemado. So kung ikaw, gusto mong isagot eh walang pera, wala kang choice kundi mamili lang doon sa tatlong nabanggit ko kasi close-ended, limitado yung pwede mong maging sagot sa tanong na yun. So qualitative, open-ended, quantitative, close-ended. Isa pang halimbawa sa kaibahan ng qualitative and quantitative pagdating sa form of collected data ay ang mga tanong na ito. Sa quantitative, open-ended responses, what CBF-related course will you plan to take in college? Ano ba yung kurso sa kolehiyo na related sa inyong strand na CBF ang gusto nyong kuhain? So dito, meron kayong karapatan, kakayahan, bukas, no, ang tanong na ito para sa iba't ibang mga kasagutan, sa mga personal na kasagutan. Pero pagdating naman sa quantitative close-ended, ayan, kung mapapansin nyo, merong mga pagpipilian lang. So kung meron kayong course na hindi nabanggit dyan, wala kayong choice kundi mamili lang doon sa options na binigay. Kaya siya close-ended. Ibig sabihin, limitado, pili lamang, at restricted yung mga pwede niyong isagot sa tanong na ito. Qualitative, open-ended, quantitative, close-ended. At ang pang-anim o ang panghuling kaibahan ng qualitative at quantitative research ay ang nature of reality. Sa qualitative, multiple realities or subjective, samantalang sa quantitative ay single reality or objective. Sa qualitative, multiple realities, ibig sabihin lahat ng sagot ay pare-parehong tama, no? Maraming tamang sagot. So kapag tinanong ko kayo, kumusta ang araw ng CBF ALS, no, ng CBF 4, no? May isa sa inyo ang sasagutin ay masaya. Yung isa naman ang sagutin ay malungkot. Yung isa naman ang sasabihin ay exciting. Yung isa naman ang sagutin ay problemado. So yung apat na yon ay lahat yon ay tamang sagot kasi tumutukoy siya sa inyong personal na sagot. No, hindi ko pwedeng sabihin na masaya lang ang buong CBF ALS kung may nagsabi naman na malungkot, kung may nagsabi naman na exciting, kung may nagsabi naman na problemado. So sabay-sabay na yung apat na sagot na yon ay nag exist no sa buong section nyo, sa buong klase nyo. Samantalang ang quantitative single reality, ibig sabihin isa lang ang pwedeng maging tamang sagot, hindi pwedeng sabay-sabay, no? So kung tatanungin ko kayo, okay class, ah, alin ang mas maganda gawin nating online ang ating klase or gawin nating modular, no? So, pwedeng magkakaiba kayo ng sagot dito. Pero, syempre, given na ako na isang teacher nyo, eh hindi ko naman kayang gawin yung dalawa na yon. Ang gagawin ko is pipiliin ko or aalamin ko kung alin ang may mas mataas na boto doon. Ano bang gusto nyo, online or modular? Kapag nakita ko na mas marami sa online, natural, yung online ngayon ay ko-consider ko at ine-neglect ko o hindi ko gagawin yung modular. So isa lang, single lang ang mag exist. No, kaya siya tinawag na objective. Kung ano yung mapagkakasunduan, ayun ang susundin. Isa lang ang dapat maging sagot, hindi pwedeng lahat. Okay? So, ayun. Magandang araw muli. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan patungkol sa quantitative research. Sa putong ito, ating aalamin ang kahalagahan ng quantitative research sa iba't ibang disiplina o iba't ibang mga larangan. Nais kong simulan ang ating aralin sa pagtalakay ng naging mainit na pahayag ng isa sa ating mga senador, Senator Cynthia Villar, patungkol sa naging budget ng Department of Agriculture sa research. So, kung babasahin niyo yung litrato sa gawing kaliwa, makikita niyo doon na parang si Cynthia Villar ay against or hindi siya pabor sa research kasi kine-question niya yung malaking portion ng budget ng Department of Agriculture sa kanilang mga research. Alam nyo ba nung pumutok itong issue na ito, eh maraming mga guro na nagtuturo ng research ang nagalit kasi parang lumalabas na mali yung kanilang itinuturo at hindi mahalaga yung kanilang itinuturo. Pero alamin natin ano ba talaga yung punto ni Cynthia Villar kung bakit niya kinu-question yung malaking budget ng Department of Agriculture sa research. Siya ba ay
kakampi ng research o talagang baka siya ay kaaway nga, no? So ating pakinggan ang kanyang naging paglilinaw patungkol sa nauna niyang pahayag regarding sa budget Hindi ng ako Department of against Agriculture research. sa research. I want a research that can be applied. I'm not against research. I look at the budget of the Department of Agriculture. Hindi naman pwedeng puro research, walang application of the research. I was telling them that if you have a budget, you divide it. One half of the budget should be research and another half would be the application of your research and how it will impact on the farmers. Kasi kung may research ka, research per se, at hindi mo naman na i-apply dun sa mga farming communities, what is the use of research? We are researching to improve the lives and the industry of agriculture. So, ang hinihiling ko lang sa kanila, one half research, one half application. Para makita ko yung na-research nila will have a good application sa agriculture sa Pilipinas. Hindi ako against research. I want a research that can be applied. So there should be an application para makita natin na kung yung research natin worthwhile. Kasi kung hindi naman natin maia-apply ang research, wala ring use yun. Katulad nung Okay, so ganun pala, no? Ang pinupunto lang pala ni Cynthia Villar dito is that ang research, ang pinaka-purpose nito kung bakit natin ginagawa ito is to improve the quality of life, no? Para mas ma-develop pa yung ating pamumuhay, no? Ito dapat ay nagbubunga ng pag-unlad, nagbubunga dapat ito ng mga inventions, nagbubunga dapat ito ng mga solutions sa ating mga pang-araw-araw na problema, no? So, kung puro research ka nga naman, pero hindi siya tumatawid doon sa application, nawawala na rin ng halaga o saysay ang paggawa ng research. So, ngayon, kailangan natin maging maliwanag, no, pagdating sa paggawa ng research. Tayo ay mga estudyante ng practical research too. Kaya nyo pala ito ginagawa, hindi lang para may maipasa kayo, no, pero upang ma-develop at mapagaan nyo pa, no, yung pang-araw-araw nating mga ginagawa. So kung dati may mga practices tayo na ginagawa natin siya siguro ng napakahabang panahon, pero baka makaisip tayo ng invention o kaya ng panibagong paraan na yung gawain ito is mapapadali natin, no? Lalong-lalo na kayo, example sa pagluluto. No, baka meron kayong mga ginagamit dati na napakatagal bago maluto yung pagkaing inihahanda nyo. Pero dahil meron kayong na-research at na-develop na panibagong mga inventions, baka mapadali na. So dapat tumatawid sa application ang research. Ang example dito ay ang mga ginagamit nyo para kayo ay makapagluto. Example na lang dyan, ano ba yung panluto na ginagamit nyo? Dati, tayo ay kalandiuling lang, di ba? Pugon. Pero dahil may nag-research, nag-aral, napadali ngayon ang pagluluto. Naging gas stove na, di ba? Pero dahil may nag-aral, tag-aral pa rin, may mga nag-research kung ano pa yung pwedeng i-improve, no? Mula dito sa kasalukuyang ginagamit natin, nagkaroon tayo ngayon ng induction stove. So this time hindi na tayo gumagamit ng gasol, 'no, at sabi nga ng iilan, mas, mabisa, mas maayos daw at mas ligtas daw ang paggamit nitong makabagong kagamitan ng pagluluto. So nakita niyo ngayon yung pagbabago, nakita niyo ngayon yung pag-unlad. Mula sa kalandiuling, ngayon ay induction stove na tayo. So dito niyo natin, malalaman na bago natin na-enjoy yung paggamit ng mga kagamitang ito, may mga nag-aral muna behind the back, 'no, para maisakatuparan yung innovations, inventions, and solutions sa mga naging problema natin. Kung kayo naman yung tatanungin ko, maliban sa mga ginagamit natin sa pagluluto, paano kaya nakakatulong ang research para mapagaan, 'no, yung inyong mga gawain bilang kayo ay mga CBF students? Gano'n din naman kung may kakilala kayo from other strands, sa paanong paraan naman kaya sila matutulungan ng research? Bilang pagtatapos,
Ating tinalakay ang kaibahan ng quantitative at qualitative research. Atin rin pinag-usapan ang kahalagahan ng research sa inyo bilang mga CBF, students at maging sa iba pang mga larangan. Para sa inyong paunang gawain o written work number 1, nais kong sumulat kayo ng isang sanaysay na sumasagot sa katanungang ito. What do you think is the importance of knowing what type of research to use? Mangyaring isulat ito sa isang buong papel at isubmit sa susunod na linggo sa araw ng inyong face-to-face learning. Muli, ako ang inyong guro, Mr. Henner Perez, at maraming salamat sa pakikinig. Kung may katanungan, mangyaring magpadala lamang ng inyong mga tanong sa aking Facebook account. Maraming salamat at pagpalain ng bawat isa.